Basahin naman natin ang tungkol sa Juan 20 verse 1. Ito ay tungkol dun sa muling pagkabuhay ni Jesus. Verse 1, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, may kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. Verse 3 and 4, sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan, kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro, naunahan ng isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga mamahaling tela. Verse 6, nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. At nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito, at siya ay naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan. At umuwi ang mga alagad. Si Maria ay nakatayong umiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Verse 13, tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, may kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala. Pagkasabi nito, napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Verse 15, tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreyo, Rabboni, na ang ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, nakita ko ang Panginoon. At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus. Kinagibihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Bibigyan natin ng importansya yung mga verse na dapat nating pagtuunan ng pansin. Tulad sa verse 9. Hindi pa
nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. Ang mga apostoles, nung namatay ang ating Panginoon, ay sobra nilang nalungkot. Hindi nila maintindihan kung anong nangyari na sila ay sumunod sa ating Panginoon. Pero ngayon, ano na nangyari na ngayon ay namatay na ang kanilang tinatawag na Panginoon na pinagbigyan ng pagtitiwala. Dito, sinabi, hindi nila nauunawaan ang kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. Yung importansya ng ayon sa kasulatan. Dahil ang pagkamatay ng ating Panginoon ay importante dahil ito ay nasusulat na ang Mesiyas o tagapagligtas ay mamamatay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ano ang ibig sabihin nito? Yung kabayaran ng pangangailangan doon sa kasalanan. Ano ibig sabihin nun? Ang hirap unawain. Dahil ang kasalanan natin ay may kabayaran. Katulad rin sa isang nagkasala sa ating bayan, kung meron siyang kasalanan na meron siyang napatay, o meron siyang ninakawan, o nahusgahan na siya ng ating batas, merong karampatang kabayaran ang kanyang nagawang kasalanan. Ganun tayo. Tayo ay may karampatang dapat pagbayaran sa ating kasalanan. At yun ay kamatayan natin. Kaya dahil doon sa kamatayan ng ating Panginoon, binayaran niya ang kamatayan natin ng bawat isa na karapat-dapat lamang dahil sa ating mga kasalanan. Yun ang sinasabing dahilan ng ating Panginoon ng kanyang pagpunta dito sa lupa. Pagiging flesh niya, pagiging katawang tao niya. Dahil kailangan na siya ay mamatay. At kung siya ay Diyos lamang at hindi nagkatawang tao, paano mamamatay? Paano mababayaran ng kasalanan? So, kailangan ng ating Panginoong Hesus ay magkatawang tao para nang sa ganun, meron siyang katawan na magbabayad ng kasalanan. So, yon ang isang punto na dapat nating makita. At ganun din, sa kanyang kamatayan, sabi sa verse 9, kailangan, hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. Yun lamang pagkabuhay ng ating Panginoon ay siyang katunayan na siya ay Diyos at hindi siya natalo ng kamatayan. Yun ang ibinigay niya sa atin, ang buhay na walang hanggan. Pagkatapos niyang bayaran ng kasalanan, siya ay nanatiling doon sa kanyang buried, sinabi buried, 3 araw, nanatili siyang naroon sa hell. At pagkatapos ng nabayaran niya na at ang justice ay justice ng kasalanan natin ay napagbayaran na ng ating Panginoon, doon na gapi niya ang kasalanan at kamatayan. Yun ang unang punto. Ang pangalawang punto naman na dapat nating bigyan ng pansin ay yung si Maria, doon sa verse 11 na umiiyak doon sa labas ng libingan.
dahil yung kanyang damdamin na ngayon, pagkatapos mamatay ng Panginoon, ito't nawawala ang bangkay ng Panginoon. Kaya ganun na lang ang kanyang pag-iyak at pagdalamhati. Kaya naramdaman ng Panginoon yon na ang minamahal niyang si Maria ay umiiyak at hindi niya naiintindihan itong mga pangyayaring ito. Na namatay ang Panginoon, ngayon nawawala ang kanyang bangkay. So sa verse 13, tinanong nila si Maria. Yung nila ay yung mga anghel. Babae, bakit ka umiiyak? At muling tinanong ito ng ating Panginoon sa verse 15. Babae, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo? So nakita natin na hindi naunawaan ni Maria na yung hinahanap niya ay nabuhay ng magmuli. Kaya lamang niya nakilala na ito ay ang ating Panginoon nung tinawag siya ni Jesus sa verse 16, Maria. At doon, nabusesan niya ang ating Panginoon. Hindi niya nakilala si Jesus, sabi, doon sa verse 14, sinabi niya doon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Ganon din, doon sa verse 15b, naakala ni Maria ay siya yung hardinero. Kaya, nandoon yung pag-uumapaw ng damdamin. Tapos, nung nakita niya si Jesus, nakilala niya ito, ang sagot ni Jesus sa kanya sa verse 17, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Napaka-importante nitong sinasabi ng Panginoon na huwag mo akong hawakan. Kung iintindihin lang natin na bakit ganun, huwag mo akong hahawakan. Kung maiintindihan natin, bakit sinabi ng Panginoon? Dahil gusto siyang hawakan ni Maria, gusto siyang yakapin at hindi na muling mawalay sa kanya. At maging katulad noon, na ang ating Panginoon ay nagtuturo at muling maulit iyon. Pero, ang sabi niya, pagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama, sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Nakita natin yung pagbabago na ngayon na nag-resurrect na pala ang ating Panginoon, kapatid na ngayon ang tawag niya sa mga disipulo. Biglang nagbago, nandoon yung tagumpay ng pagbabago ng ating katayuan, na tayo ngayon ay kapatid na ng ating Panginoon. Sabi niya, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama. So yung Ama ni Jesus, ngayon Ama na rin natin. Sa aking Diyos at inyong Diyos, nagbago. Na kung dati hindi ganun, kaibigan ng tawag niya, mga disipulo, servants, followers, ngayon hindi na, nagbago nung nag-resurrect o nabuhay na mag-uli ang ating Panginoon, doon ang kanyang panalo. At sa verse, kaya makikita natin yung damdamin ni Maria na yung emosyon niya, hindi dapat ito ang mauna, yung emosyon, kundi yung yung sinasabi ng ating Panginoon, yung kanyang pinipilin. Na dapat nating sabihin o i-preach o i-share. Tingnan natin
kung bakit ito yung aking nasabi. Dahil doon sa verse 19, nung kinagabihan ng linggo, kahit nakasara yung pinto ng bahay na pinagtitipunan ng mga disipulo, ay nakapasok si Jesus doon. Hindi siya duman sa pinto. Bigla siyang nagpakita sa kanila at sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sa verse 20, na napaka-importante, pinakita niya ang kanyang kamay at kanyang tagiliran na nagpapatunay na ito nga ang ating Panginoong Yesus. Ako ito. Nakikita nyo ang marka sa aking kamay at sa aking tagiliran na pinako siya at sinundot dito sa kanyang tagiliran. At dala-dala niya yun, pinapakita niya na ito ang aking tagumpay. At ang isa pang punto na importante dito ay yung sinabi niya sa verse 21. Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Nakita natin na ngayon na ang ating Panginoon ay ang kanyang katawan ay glorified body na. Hindi na ito yung katawan na flesh. Sapagkat iba na. Ganon din ang magiging mangyayari sa atin. Pero ibang topic yon. Pero yung importansya ng bilin ng ating Panginoon, kung paano ako sinugo ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Ngayon na ang ating Panginoon ay nasa glorified body na, hindi na siya sa flesh. Tayo na merong katawan, lupa, tayo ang inuutusan ng Panginoon na magpatuloy ng kanyang gawain. Isinusugo niya tayo. Kaya dapat natin maunawaan na itong ating buhay dito sa lupa ay napaka-importante sa authority ng Panginoon. Dahil kapag tayo ay nawala na dito sa lupa, or ibig kong sabihin ay tayo ay namatay na, yung authority na binigay ng Panginoon bilang kanyang mga sugo ay tapos na rin. Ibig sabihin, tayong mga tao, tayong mga buhay, tayo yung sinugo. At pag tapos na ang ating buhay, tapos na rin ang ating gawain sa lupa. Kaya sana maunawaan natin kung ano yung tagubilin ng ating Panginoon, tayong mananampalataya, at kung anong importansya nitong ating katawan. Salamat Panginoon sa katotohanan ng iyong salita. Maaring hindi nga namin tuluyang nauunawaang katulad rin ni Maria at ng mga apostoles, pero ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, ang patuloy na magtuturo sa amin ng katotohanan ng iyong salita. Salamat po aming Panginoong Jesus.